May sasalubong na big time na taas presyo ng LPG sa unang araw ng Abril. 20 piso kada kilo ang ipatutupad ng isang kumpanya simula 1 minuto makalipas ang hating gabi mamaya. Ibig sabihin, 202 pesos ang dagdag presyo sa isang tangking may 11 kilogram na bigat. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya. Una nang sinabi ng LPG Marketers Association na inaasahan talagang tataas ang presyo ng LPG dahil pa rin sa epekto ng gera sa Middle East. Nasagip mula sa umunoy pambubugaw ng sarili nilang mga ina ang 4 na menor de edad sa Pampanga at Laguna. Nakatutok si John Consulta. Magkasunod na sinalakay ng NBI Human Trafficking Division ang kanilang mga target sa Angeles, Pampanga at San Pablo, Laguna. Kaugnay sa mga nasa likod na pagbebenta ng child sexual abuse or exploitation materials. Kami po ay inaaresto namin. 3 menor de edad ang nasagip sa Pampanga, habang isa naman ang na-rescue sa Laguna. Ang nambubugaw sa kanila, mga sarili nilang ina. Ayon sa NBI, nag-ugat ang 2 operasyon sa coordination ng kanilang mga counterparts sa bansang Australia matapos maaresto nila ang isang pedophile na may hawak na malalaswang videos na ang ilan galing sa Pilipinas. In both instances, lumalabas yata na pinag-uubad yung mga bata. At in some instances, perform ng lewd act sa Pampanga. Ang ipinapadalang payment nagre-range ng 15 to 25,000 pesos. Doon sa ating naaresto doon sa San Pablo, Laguna, ang ipinapadeliver naman as payment is yung gift certificates o gift cards o kaya food supplies or groceries. Nakumpiska mga gadgets at cellphones ng suspects kung saan nakita ang mga malalaswang pictures at videos na kanilang pinapadala sa kanilang parokyano sa Australia. Wala pang pahayag ang 2 naarestong ina. These materials, if in possession of the subject to be arrested, is actually a violation of Republic Act 11930, which is the CISAM and OSAIC law. Yung pong tinatawag natin, child sexual abuse and exploitation materials and the online sexual abuse and exploitation of children. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Viral ngayon ang video na kuha sa Western Australia kung saan makikita ang langit pulang-pula. Isa ba itong red flag o masamang pangitain? Ito ang eksenang nasaksihan sa Shark Bay sa Western Australia. Ilang sandali bago humagupit si Tropical Cyclone Narelle noong March 27. Ang kalangitan, pati ng buong paligid, pulang-pula. Umani ito ng samot-saring reaksyon online. Para daw itong eksena sa isang horror o science fiction na series o pelikula. Maniwala man kayo o hindi, ang pagpula ng kalangitan sa Shark Bay sa Western Australia, hindi produkto ng AI o artificial intelligence. Hindi rin ito inedit o resulta ng filter. Nangyari talaga ito. Pero walang dapat ikabahala dahil kaya nitong ipaliwanag ng science. May 2 factor kung bakit nangyari ito. Malakas na hangin at pulang alikabok. Ang state kung saan namataang namula ang kalangitan ng Western Australia, kilala sa pula nitong lupa na napakayaman sa iron. Yung bagyo, nakakapag-gather siya ng mga dust particles, tapos nag-scatter sa hangin. Yung dust particles na yun, na mayaman sa iron, yung mga maliliit na particles na yun, kapag tinamaan yun ng solar radiation, ay dadaan. Yung scattering, ito yung magkakalat nung light. At dahil dun sa larger size ng particles na yun, yung mas maikakalat niya ay yung long wave radiation na visible sa tao. Yung long wave, ayun yung nasa red, orange, sa Roy G. Biv. Kaya nagiging reddish or orange yung kulay kapag nangyayari yung ganyang phenomena. So in short, ito ay may halong atmospheric chemistry, optics dahil sa solar radiation and interaction dun sa iron. Ang nasaksihan sa Shark Bay, may tuturing din daw na rare phenomenon. Kasi it takes lots of energy para maipakalat natin yung mga particles na yun na rich in iron. Pero posible rin kaya itong mangyari sa Pilipinas? May mga lugar din dito sa Pilipinas na mayaman din sa iron pero hindi kasing dami nung dito sa Australia. So may posibilidad. Pero dito kasing pula nung nangyari sa Australia. Mahalaga na malaman din natin na yung mga scientific na reason kung ba't nangyayaring isang bagay. At least hindi tayo mag-iisip ng kung ano-ano na baka ito ay senyales na patapos na ang mundo or something like that.
Samantala, ito naman ang mga litrato at video na nakuhanan kamakailan ng mobile photographer na si John Mark Rosete sa kanilang bayan sa Bolinao, Pangasinan. Ano ang tawag dito? Ang nalitratuhan ni John Mark sa Bolinao ay ang Milky Way Galaxy. Ang Milky Way Galaxy ay isang barred spiral galaxy kung saan ang ating solar system. Tinatayang meron itong 100 hanggang 400 billion na mga bituin. Nakakuhanan niya raw ang Milky Way madaling araw nitong March 24 kung kailan nag-brown out sa kanilang lugar. Pinuwestiyon niya raw ang kanyang camera at tripod sa gitna ng palayan. Dahil napakadilim ng paligid, ng mga oras na yon, naging mas matingkad ang rehistro ng Milky Way sa kanyang camera. Kaya sulit ang kanyang effort. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sa mga kapusong may lakad ngayong Semana Santa, mag-ingat po dahil unti-unti nang tumitindi ang init at alinsangan. Ngayong araw, umabot sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Virac, Catanduanes. Danger level na init din ang naitala sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusaw, Capiz na 42 degrees Celsius. Ang ganyang kainit po ay posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o di kaya heat stroke. Posibleng magpatuloy ang mainit na panahon bukas, Miyerkules Santo. Pinakamataas na maaaring maitala ay 45 degrees Celsius sa bayan pa rin niya ng Virac. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto ang ridge of high pressure area. Ibig sabihin, pababa ang hangin kaya mababa ang tsansa ng pag-ulan at walang makikitang kaulapan. Pero hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms kaya huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong. Sa hapon, posible ang kalat-kalat na ulan sa Negros Provinces, Bohol at ilang bahagi ng Mindanao. Tuluyan ng tinapos ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang operasyon ngayong araw. Matapos ang 6 na buwang investigasyon sa anomalya sa mga flood control project, kumpiyansa ang komisyon na nagawa nito ang trabaho. Pero may bumabatikos na bitin ang investigasyon. Nakatutok si Joseph Moro. Iniimbentaryo ng Bureau of Customs ang 12 luxury vehicles na kinumpiska kay dating Congressman Saldico. Paghahanda para kunin na ang mga sasakyan mula sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. At sa last day ng tanggapan, nagkaroon ng farewell party para sa mga naging empleyado nito. Naroon din ang mga dating miyembro ng ICI na sina dating Public Works Secretary Rogelio Singson at Auditor na si Rosana Fajardo. Redundant na talaga yung ICI. Why? Saan? Sabi na ni Ombudsman, redundant. We've done what we have to do and all the documents are already on the Ombudsman and that's it. You think, ma'am, that the ICI has done its job? Para kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., masaya silang nakapagserbisyo sa bayan. We're happy that we have served the country in the little span of time that was given to us. We thank the God for that. 6 na buwan din ang ginawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., tiwala siyang may pagpapatuloy ng Ombudsman ang kanilang nasimulan. Kahon-kahong mga dokumento tungkol sa mga maanumalyang flood control project ang iturn over na ng ICI sa Ombudsman. Talking to Ombudsman Remulla, he will continue to fight against corruption and will act on our reports or referrals. We have done our part and I think the Ombudsman can do things even better than us. Para kay Batangas Congressman Leandro Leviste, bitin ang investigasyong ginawa ng ICI. Hinamon niya ang Pangulo na ilabas ang final report ng ICI. The ICI is prematurely being cut short today. Because for all that we can assume, it seems like a harmless report because most of its contents are what is already in the public domain. So I don't know why they can't release the report. I am here because I was hoping the ICI will release the report. Ito po ang trabaho ng ICI, Fact-Finding Committee. Marami na po silang naisumite sa DOJ, marami na po silang nasumite sa Ombudsman. So ang ibig pong sabihin yan, hindi po natulog, nagpahinga, hindi nag-relax ang ICI. Ngayon po, lahat po ng kanilang nairekomenda, nakasuhan o
for further investigation. Nasa kamay na po yan ng DOJ at ng Ombudsman. Ayon sa Department of Justice, pinag-aaralan na nila ang mga dokumentong isinumite ng ICI sa kanila at tanging ICI lamang ang makakapaglabas raw ng final report. I think that's something we will refer to the ICI to disclose. Kasi hindi namin hindi namin produkto. We need to sift through the report, no? Yung confidential report, the part na about yung case build-up, that's something we cannot disclose kasi sensitive yung information doon. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Mga kapuso, na-impound na e-bike, kinahoy bago matubos. Nawalan ito ng baterya at iba pang bahagi kaya hindi na mapakinabangan ng may-ari. Yan ang idinulog sa inyong Kapuso Action Man. A 28 ng Oktubre ng nakaraang taon na impound ang e-bike ni Pedro na minamaneho ng kanyang kapatid. Pero hindi anya malinaw kung ano ang paglabag. Bigla siyang hinarang nung magtutowing. May kasama daw yung porter yun ng Pasay. Wala pong sinabi kasi hindi naman po nag-issue ng ticket Nang tutubusin na niya ang e-bike sa impounding area, Wala na po yung mga gamit. Ninakaw na po yung baterya, yung throttle, yung wiring, saka yung mga side mirror. para kay Pedro, hindi katanggap-tanggap ang paliwanag ng towing company. Ang sabi po, ninakaw daw ng driver nung magtutowing, tapos umalis na daw po yung driver. Sabi ko, siyempre po, pananagutan ninyo yan. Kasi laking sakripisyo po, laking hirap na ginawa nila sa akin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Pasay Traffic and Parking Management Office. Paglilinaw ng pamunuan, illegal at unauthorized parking ang naging paglabag. Kaya kinailangan ma-impound ang e-bike Oktubre ng nakarang taon. Accredited daw sa kanilang opisina ang pribadong towing company na nangasiwa sa pag-impound ng e-bike ni Pedro. At kung nagkakaproblema sa tutubusing e-bike, may pananagutan dito ang naturang kumpanya. Dinungo namin ang impounding area para mahanap ang e-bike ni Pedro. Kasi dito sa lugar na to, open yung likuran. Actually, nung isang araw, may yung gwardiya namin nakipaggabulan pa dyan. Dahil doon sa mga nangangalikot dyan. Okay, so posible na dito sa impounding area na nakawan. Kadalasan nangyayari sa gabi. Kaya wala na kami rito, yung guard na lang nandyan. So hindi naman nababantayan ng guard yan na 24 oras nandyan lang siya. Rumuronda, kaya lang, ang magnanakaw, binabantayan din yung nagbabantay. Pangako ng may-ari ng towing company. Kung ano po yung request niya, may battery po doon. Bumili na po kami ng battery doon para sa kanya. Yung ibang parts, maibabalik. Ipapaprovide ko na lang po doon sa kanila para nang matapos na siya. Sa ngayon ay nakuha na ni Pedro ang e-bike kabilang ang mga napalitang bahagi nito. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Imbes na ban sa Roblox, nais ng ilang grupo na higpitan at bantayan na lang ang mga kabataang Pinoy na naglalaro nito. Ang tugon ng gobyerno sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Bakasyon pa naman ang maraming bata. Ang sabi noon kasi ng Department of Information and Communications Technology sa Roblox na nilalaro ng marami, posibleng ipagbawal ang larong yan ngayong Semana Santa. Pinamonitor kasi ito ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC dahil may mga game na nakakausap umano ang mga kabataan ng ilang matatandang gusto silang abusuhin o gamitin sa karahasan. Pero sa pulong ng kagawaran sa mga stakeholders, kahit ilang grupo na para sa mga kabataan, sinabing hindi nila yan gusto. We're also not in favor of a total ban. Of course, if Roblox will introduce those safety mechanisms that everybody has been clamoring or asking for. Even if we ban or restrict Roblox right now, what is saying that in the next year or in the coming years, a new platform will emerge? Kaya ang gusto nila, maghigpit na lang ang Roblox. Yan din naman umano talaga ang gusto sanang mangyari ng DICT at CICC bagaman bukas pa rin sa ban. We are not here to hinder or shut down avenues of creativity and innovation such as Roblox.
We are taking immediate action, setting guardrails. If the platform fails to provide the safety and the care for the welfare of those children, CICC will not hesitate to advocate and push forward with the ban. Nasa pulong din ng Department of Education at pulisya. Ang gusto ng huli, mas mahigpit na pagbabantay at maayos na sistema para makapagsumbong kung kailangan. Real-time monitoring of in-game communications must be enhanced to detect and prevent predatory behavior. Reporting mechanism should be simple and accessible for both children and their parents. Napagkasunduan ding higpitan ng pagtiyak sa edad ng mga naglalaro at hindi paglalagay lang ng birthday. Sa panig ng Roblox, dapat anyang mas aktibo ang platform sa pag-monitor sa chatbox para mapigil ang potensyal na pag-abuso. At dapat may direct hotline sa pulisya at ibang nagpapatupad ng batas. Walang kinatawa ng Roblox sa pulong, pero nauna na nitong sinabing meron silang advanced safeguards at safety policies and processes para maprotektahan ang mga player laban sa mga mapanganib na content at communication, gamit ang AI at gamit ang mga dedicated teams. Limitado rin lang umanong makipag-usap ang mga bata at teenagers sa kaedad nila. At may mga paraan sila para mag-report at makapag-ulat sa mga law enforcement at safety organizations. Hiling ng mga stakeholder, magkaroon ng formal na kinatawan ang Roblox sa Pilipinas. Sa April 7 ay pupunta sa Pilipinas sa mga kinatawan ng Roblox para makipag-usap sa DICT. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Walang maipakitang dokumento kaya inaresto sa Quezon City ang lalaking nagmamay-ari umano ng baril. Inaalam kung nagamit ito sa krimen. At nakatutok si James Agustin. Walang kawalan 38 anyo sa lalaki na inaresto ng pulisya matapos maaktuhan na may hawak umanong baril. Nangyari ang pag-aresto habang nagsasagawa ng anti-criminality patrol ang mga operatiba sa barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Nung lalapitan nga po nila yung suspect natin, balak pa sanang itago. Kaya lang hindi niya alam, yung mga lumapit pala sa kanya, mga pulis pala. Hinanapan siya ng mga dokumento. Nung wala siyang maipakita, inaresto na siya. Nakuha mula sa suspect ang caliber 38 revolver na kargado ng bala. Ayon sa pulisya, hindi lisensyado ang baril at inaalam pa nila kung saan ito nabili ng suspect. Yung area kasi na yon ng pinaghulihan niya is may mga history na kasi ng mga robbery hold-up dyan, mga theft. Sa investigasyon, napag-alaman na dayo lang sa Quezon City ang suspect na residente ng Laguna. Tumanggi siya magbigay ng pahayag kaugnay sa nakuhang baril. Pero nang tanungin kung ano ang ginagawa niya sa lugar, ay bibisitahin lang po sana. Nakamag-anak. Yun lang po. Wala na po akong masasabi. maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Action star Kylie Padilla is so back. Angat agad ang galing niya kahit sa training pa lang para sa upcoming series na Task Force Firewall. Ang paghahanda ng cast sa chika ni Aubrey Carampel. Aakalain mong eksena na ito sa upcoming Kapuso action series na Task Force Firewall dahil si Kylie Padilla puno ng angas na nakikipaglaban sa ilang mga lalaki. Ibinida pa niya ang kanyang fighting skills. Kabilang ang husay sa martial arts, pati paghawak ng baril, at fatalin ang maaksyong engkwentro. Bahagi pa lang ng training ni Kylie para sa gagampanang role. Ang co-star naman niyang si Jack Roberto, nag-tactical and practical shooting training kasama ang co-star sa sina Miguel Tan Phillips, Buboy Villar at Kaylin Alcantara. Bakit nga namin ba inaaral to? Kasi syempre kailangan maging accurate lahat ng galaw namin sa firewall at maging tama yung paghawak sa baril, yung stance, yung form, and etc. Today, mag-self-defense training din kami. May bonus ding behind the scenes ng sweet moment ni Jack at Kylie. Pati na ang kulitan ng cast. Okay. Actually maganda. Galing ni Jack, guys. Bukod naman sa military-style training, may mga sariling paghahanda rin si Kylie para sa serye. I'm doing a lot of things, a lot of physical things. Sa ginagawa ko na naman po before. It's just more intense now. Yeah. And preparation.
in preparation for Firewall. Yes! Very active si Kailin para mas ma-develop ang kanyang strength and endurance. Recently, umakyat pa nga siya sa Mount Pulag. Ang saya-saya ko po na nagawa ko yon with my cousin and of course her friends. Na-realize ko kung gaano talaga kagaling si Dad, aka God. So, isang malaking achievement yan para sa akin. Spotted si Kailin sa Mega Woman Club event wearing a summer boho glam fit. Nasa event din ang Task Force Firewall co-star na si Lexi Gonzalez. Ang daddy raw mismo ni Lexi ang nag-train sa kanya ng gun handling. Enjoy nga raw siya sa taping dahil muli niyang nakasama ang kanyang co-runners sa Running Man Philippines. Nanggaan kasi nga si Buboy, wala pa, masaya lang. And then, syempre si Miguel, mga runners. Yes, nakakadalawa na ako with them. And of course, Derek Rico. So, sabi ko, ay, okay, Running Man team. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.